Okay, good day po dito sa ating next tutorial. So, papakita ko naman po. So, paano naman po mag-submit sa isang restaurant gamit lamang yung ating messenger. Napakaginhawa dahil di na po natin kailangan ng waiter. At the same time, di rin natin kailangan ng menu. Dahil sa messenger lamang ay makikita na natin yung kanilang mga item. Okay, so simulan na po natin. So, ito yung ating spreadsheet. Okay, so mapansin nyo po blank, ibig sabihin wala pa po tayo customer. So, kunin ka po na po yung ating messenger. Okay, so ito po. Okay, so welcome po, Juan Grill and Resto. So, sample na restaurant. So, please select below ng gustong i-order. So, meron tayong si menu, rice meal, drinks, all menu, search food, check ang pila. Okay, so simulan muna natin sa check ang pila. So, mahalaga to para alam agad natin gaano katagal tayo maghihintay. So, wala pong pila, pwede na po kayo magpalista at punta. Okay, so kung mapansin nyo po, talagang wala nga. Wala nga pila. So, mamaya pag-order natin, dapat may isa na ang pila. So, mag-order na po tayo. So, doon pa lang napakaginhawa na po. So, order tayo ng rice meals. So, ayan po. So, meron chicken fillet. So, ganun lang po kabilis lumitaw yung ating pagpipilian natin. Okay, fritada, barbecue, top silog, long silog. Okay, so example, ito yung ating order. So, dito nakikita na natin ilan pa yung quantity at magkano yung per order. So, example, so dito tayo sa chicken fillet. So, dito, ilan daw po yung ating order. So, 1. Okay. So, check out na ba o mag-order pa? So, order pa tayo. So, drinks naman. Okay, drinks. So, meron tayong mango juice, buko juice, pandan, coke. So, talagang ganyan lang po, napakaginhawa po ng pamimili. So, example, dito tayo sa buko juice. So, again, mayroon pa daw 100 per order. Okay, so ilang buko juice? So, 1. So, ito'y mahalaga din, lalo sa mga grupo na hiwa-hiwalay ang bayad. Okay, so mag-order pa o check out na. So, check out na po tayo. So, ang total lahat ng nating nabili ay 300. Okay, so pinamimili tayo ngayon kung dine-in, take-out o delivery. So, dine-in po tayo. Okay, your order total 300. Please select below ba naman yan. So, doon tayo sa cash. So, pinamimili rin tayo kung anong term. Okay, so your order total 300. Magkano po ang inyong ibabayad? So, example, 200. So, try natin i-short muna. Okay, so short daw yung pera. So, try again po tayo. So, meaning di niya po tinatanggap pag short yung pera. So, lagay ko po ay 300. Yan. So, meron pa daw po ba tayong gustong i-request? So, usually yung mga request sa restaurant ay yung mga sausawan. Okay, so mga kung ano man, tissue, ganyan. So, kung wala na, check lang po natin wala na. Okay, so anong table number nyo po? Example, table number 10 po tayo. Okay, Sunny Flores po ba ang inyong name? So, ito na yung ating pangalan. Okay, pasend ng picture para alam namin kanino ibibigay yung order. So, yan na po yung ating order, rice meal, juice, at yung total natin na yan. So, wala na tayong sukli pag nagbayad na tayo. Okay? So, ngayon check natin sa ating spreadsheet ko lumitaw. So, mapansin nyo po, yun po, waiting time just now. So, kasi send niya lang po, picture ng customer, yung kanyang table number at name, Sunny table at dine-in. Kita nyo na lahat ng kanyang detalye. The same time, ano yung kanyang order? So, 1 piece na chicken at buko juice. Isa, total niya 300 at ang pera niya ay 300. And then yung reference. So, ganun lamang po. So, talagang napaka-ginhawa po. So, ngayon, try pa ho tayong mag-submit ng isa para makita naman natin kung sunod-sunod talagang lilitaw. So, dapat itong nasa ibabaw, siya yung una natin i-serve dahil first come, first serve po.
So, submit pa tayong isa. So, check po natin ito. So, pangalawang customer. So, order ulit ako. Rice meal. Ayan. Okay, next. So, orderin natin ay, so, example, itong barbecue. So, 250 naman per order. So, bilihan ko lang para makita nyo agad. So, yan. Nakapag-submit na po tayo ng pangalawa. Ngayon, i-check po natin kung lilitaw na po yung pangalawa. Yan. So, kung mapansin nyo po, okay, so isang waiting time ay 5 minutes na at yung isa ngayon pala. So, talaga nakikita nyo gaano ka organize itong mga customer natin. So, ito Sunny at yung araw. So, chicken fillet at pork barbecue. So, yun. So, 1 piece lang. Okay. So, talagang dito pa lang, makikita na agad natin. So, ngayon, check po natin kung nag-update naman sa ating pila. Okay? So, dalawa. Dapat makita rin natin dito ay dalawa. Okay, check ang pila. So, isang Sunny at isang araw. So, tama po. Isang Sunny at araw. So, talagang napaka-convenient. Di na natin kailangan sabihan pa o tumawag si customer kung marami po bang tao or kaunti lang. Okay, so talaga mababalanse yung ating stock. Good day po. So, paano naman po pagka gusto na nating i-stop yung pag-order? So, madali lang po dahil sa mga dahilan na sarado na tayo or holiday po at close po tayo. Okay? So, gamit po yung authorized na messenger. Okay, chat ko lang po ay close resto. Yan. So, ngayon tatanungin tayo, bakit close? Sample. Holiday po today. I will open tomorrow at 8 a.m. Thank you. Ayan, so, updated na po yung ating close notes. Ngayon, check po natin sa avail. So, ayan. So, mapansin nyo po, sabi niya, close pa po tayo, pa-check na lang po ng notes below. So, sabi dito, holiday po today will open tomorrow at 8 a.m. So, parehong-pareho po kung ano yung sinulat natin dito sa, okay, sa kabila nating phone. Okay, so, sample, nag-open na po tayo. So, madali lang din po. Ang i-chat ko lang ay open. So, kung may close, open resto naman po. Ayan. So, ganun lang po kabilis. Na-remove na raw po yung close notes. Ngayon, check ko po dito sa ating customer phone kung kaya niya nang makapag-order. So, resto. Ayan na. Lumitaw na po uli yung welcome po, one, grill and resto. So, pwede na po uli siyang mag-fill up. So, ganun lamang po kadali. So, talagang real time po. Pwede natin open at close. At the same time, nare-remind po natin lahat ng customer kung ano po yung reason. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po kapag meron pong nag-submit at hindi po pala siya makakapunta or wala po siya sa ating restaurant. So, napakadali lang po. So, example, ito pong si Sunny. Yan. Example, wala po itong customer na ito nung tinawag natin. So, click ko lang po yung kanyang order reference. So, makita po natin sa dulo na select reference to delete, submit. Yan, click ko lang po yan. So, dapat maging isa na lang po yan at si araw na. So, yun. So, ganun lang po kabilis mampag-delete. So, wala pong hassle. Talagang napaka-ginhawa po. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman ang pag-verify ng isang order o ng isang customer na nag-submit? So, simulan po natin dito sa unang nag-submit. So, 12 minutes na po siya naghihintay. Yan. Kita po natin. At yung second ay 6 minutes. So, nahin po natin yung nasa ibabaw. So, dito pakita agad natin yung order. So, click lang po natin ito. Okay, yung kanyang order. Ngayon, kung nakita natin nandyan siya, select lang po natin itong
New order reference for cashier 1. So, mapapansin nyo po, may cashier 1, may cashier 2. So, ibig sabihin, kaya po magkahan ng dalawang, okay, kahera. So, ayan po yung kanyang order. Yan. So, naka-ready na po. Yan. So, yung total niya, 300. At, naka-ready na rin yung kanyang payment. So, hihingin na po natin yung kanyang payment after natin ma-verify sa kanya yung kanyang order. So, kita na po natin agad lahat. So, talagang yung usapan po ay talagang na-lessen. So, once na nakuha na natin yung payment, so, i-punch na po natin at ito yung kanyang picture. Ngayon, pagka-punch po natin, gagawa niya na tayo agad ng resibo. Ayan. So, mapansin nyo, ready na rin yung resibo. So, pwede natin picturean o i-print at siya yung ating invoice number 1. Okay, so talagang napakaginhawa po nitong ating sistema. Pala natin kung nabawasan po yung ating pending. O, tama. So, si araw na lang po yung natira. Okay. Ngayon, itry ko naman siyang i-punch sa cashier 2. Okay, so para makita nyo pong lilipat po sa cashier 2. Okay, so select ko lang po yung reference at click ko lang po itong. So, pag dalawang kahera, siyempre, mas mabilis po yung process dahil dalawa po yung nag-a-assist. So, once na naayos na natin process, so, ang total niya ay 250. So, makikita nyo po lahat yan yung picture po nung nag-a-assist. Okay, invoice number 2 na po tayo. Total niya 250. Yan yung picture. Then yung kanyang pera, 300. So, once na-receive na natin yung payment, okay, punch na po natin. So, reviewed and punch. So, 300. So, may sukli pa itong 50. So, check natin kung mag-a-appear sa ating resibo. Yan. So, mapansin nyo po, yung kanyang pangalan, yung 250, pera niya 300, kaya may sukli siyang 50. So, pwede natin uling picturean or print. So, ganun lang po. So, kita na agad natin yung ating yung pagpaprocess ngayon. Balik ulit tayo dito sa new custom. So, wala tayong pending dahil na-process na po natin lahat. So, talagang napakaginhawa po. Ngayon, check ko naman dito sa next video natin yung paano naman po yung pagtatali ng cashier. Good day po. Dito sa ating next video, bago tayo pumunta ron sa pagtali ng cashier, pakita muna natin na real-time po nag-a-update yung ating messenger para dun sa quantity. Okay, dito sa last receipt natin na invoice 1, so bumili po tayo ng rice meal na chicken fillet. So may stock po tayo dito ng 10. Ayan po. So bumili po tayo ng isa, so ang matitira na lang po ay 9. So ganun din yung sa drinks, yung buko juice, 10. At umorder tayo ng isa, so magiging 9 na lang po dapat. So check po natin sa messenger kung nag-update. Okay, so ito po. So punta po ako sa rice meal. So doon tayo sa chicken fillet. Okay, check po natin. So 9. So tama, 9. Okay, ngayon punta naman tayo doon sa drinks. Type ko lang uli yung resto. So check natin yung drinks ko. Yung buko juice ko naging 9 na lang din. Okay, check po natin. So tama, 9. So talagang napaka-convenient po at talagang ang daming trabaho ang naalis. So sobrang inventory natin pag nag-update ay talaga sobrang ginhawa po. Okay? So ngayon, i-check naman natin sa cashier. So paano naman po nagtatali yung ating cashier? So dito sa tabi niya yung cashier 1 logs. Yan. Okay? So yan, cashier 1 logs. So dito makikita agad natin yung kanya mga na-receive. So meron. So noong 12:40, meron po tayong na-receive at ito yung invoice 1. Yan po yung mga details. So lahat ng details nandiyan po. So check natin yung total price. So ito po. So 200 plus 100 ay 300. So ngayon, syempre dahil meron tayong sistema, papadaliin din natin paano siya mag-cash count. So dito sa cashier 1 ka. Yan. So, mapansin nyo po, sabi dito ay not tally, please check, cash count short ng 300. So, bakit short? Kasi hindi pa naman tayo nagbibilang ng ating pera. So, example,
meron tayong isang 200 at isang 100. Yan. So, mapansin nyo, tali po. So, ganun lamang po kadali. Talagang kita na po agad natin yung ating total. At the same time, yung invoice na nire-receive natin, kita rin natin yung invoice 1. Okay, so ganun din sa cashier to. So punta naman tayo sa cashier to. So yung kanyang ni-receive ay invoice 2. Yan. Okay, so yan po yung details. Ngayon punta naman tayo sa cashier to ka. Ang ni-receive niya naman ay 250. Yan po. Yan. So ngayon, siyempre natali rin siya dahil wala pa siyang cash cow. So ang ni-receive niya naman ay dalawang 100 at isang 50. So, ayan, tali na rin po siya. At sa kanya naman invoice, receive ay number 2. So, pwede niya na itong picturean para alam niya kung anong oras siya huling nagtali. So, talagang napakaginhawa po. So, wala po talagang magiging masungit. So, lahat nakangiti hanggang matapos ang trabaho kung meron po talagang maayos na sistema. Thank you po. Good day po. Dito naman sa ating next tutorial. So, papakita ko naman po paano naman po magdagdag ng item? Okay, para makita rin sa ating messenger. So, ito po yung ating panggawa, itong SKU Maker na tab. Okay, ngayon, pakita ko muna po sa ating messenger yung mga available na sample sa rice mill po tayo magdadagdag. Okay, so ito yung ating rice mill. So, meron po tayong chicken fillet, apritada, barbecue, tapsilog, at long silog. So, wala po dito ay yung tosino o tosilog. So, try po natin magdagdag. So, ayan po, wala na. So, kailangan po mag-add po yung ating tosilog na dadagdag. So, simulan na po natin yung pag-add ng item. So, example, ang category natin ay rice meal. So, ang type natin ay tosilog. Ayan, tosilog. So wala tayong So, not applicable lang tayo dyan. Okay, yung item image. So, ayan, kukunin ko lang po. So, ito, tuturo naman po sa inyo paano yan gawin. Okay, so paste ko lang po URL niya. At lilitaw na po yung item picture yan pa. So, yung description po natin. So, per order. So, example, ito na po, yung puhunan. So, example, puhunan natin dito ay 150. Ngayon, yung before price niya, example, ay so, before. So, mahalaga to para nakikita nila yung presyo nyo before. So, yung now price nyo naman ay 200. Ngayon yung supplier, mahalaga siya para malaman lang natin kaya nang gagaling yung mga produkto natin. So, example, FPR. So, code lang po. Lalagyan naman. So, mahalaga rin para alam natin saan natin siya kukuhanin. Okay, so warranty, not applicable. So, kung kompleto na po yung ating fill up, click lang po natin tong review and update. So, once na na-clear, nag-update na po ito sa ating system. So, check natin sa messenger kung lumitaw na po yung ating item. Okay, so ito po yung ating So, check mo natin yung rice mill. So, ang hinahanap natin ngayon ay yung tosilog. Okay, so chicken fillet, apritada, barbecue. So, add ko lang din po. Itong mga item na to ay ang arrangement niya ay first in, first out. So, ayan po, rice meal, tosilog. Ayan. So, nakita niyo po, ayan, 200 per order. So, nakita niyo po kung gaano siya ka real time. So, ginawa natin sa spreadsheet at nakita rin agad sa messenger. So, ganun lang po. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po magdagdag? So, example, mag-a-add tayo na quantity. So, kunin lang po natin yung messenger. At i-check muna natin yung item na gusto natin dagdagan ng quantity. Ayan. So, example. So, meron tayo dito yung tosilog na lang. So, quantity niya 0.
So, ngayon, lalagyan natin siya ng 10. So, example. Okay. So, under po dito sa SKU search na tab. So, punta tayo sa bandang dulo. So, for delivery yan, input daw yung URL. Okay, so lagay natin URL. So, meron na po tayo dito sample na resibo. So, ba't malaga? So, ito'y sample na resibo lamang para alam natin tuwing kailan ba tayo dadagdag at ano-ano yung ating dinagdag. So, paste ko lang po yung URL at makikita natin dyan yung receipt. Yun. Okay, so ang pangalan ng supplier natin, sa example, PFS, so page number 1. So example, yung ating amount ay 1.5. Okay, by Sunny. Yan, so nag-green na, meaning complete na po yung ating resibo. Okay, so ngayon mag-add na raw po tayo ng item. So example, ang isi-search natin ay yung Tosilog. Okay? Yan. So, mapansin nyo merong drop down. So, click ko lang po at yung kanyang picture. Yan. So, yan po lumitaw. Yan natin makita kung tama po yung ating sinearch. And input na po natin yung ilang pieces yung dumating. So, example 10. Okay, for delivery, input daw natin yung puhunan. Okay. So, ang puhunan natin ay 150. Okay, mapansin nyo dito yung price status. Yan, ito, mahalaga din. Same price pa rin. So, example, nilagay ko ay 160. So, mapansin na sinabi niya, okay, price check, tumaas daw ng 10. Okay, kung gawin ko namang 140, okay, bumaba ng 10. So, meaning, dito pa lang nare-remind tayo kung bang yung mga binibili natin ay tugma pa rin yung presyo. Okay, so dito tayo. For delivery input, magkano natin ibenta? So example, 200. Okay. Okay, magkano yung presyo dati? So mahalaga to para nakikita ng customer magkano yung kanya natipid. So inalagyan natin. So example, nasa istante 1. So meron pa ba tayong remarks? Yan. Kung wala na po, so check natin kung nag-green. So nag-green na po dito sa ating button. Click ko lang po. Yan. So, ngayon. So, ito po yung huling item natin na dagdag. So, kung iyan lang po yung item, click ko na po itong reviewed and end receipt. So, yan. Dinala niya na po tayo sa isang tab ng resibo list. So, dito makikita natin lahat ng ating in-input. So, pag green na po itong ating cell sa taas, ibig sabihin, tally po yung ating input. Okay, click ko na po ito. Ayan. So, dito, pagka-click natin ngayon dito, kailangan mag-update na to sa ating messenger. So, ganun kadali lang po yung pag-a-add ng mga quantity. So, kailangan mag-clear muna po ito ating cells. Yan. So, pansin nyo po, clear na. Ngayon, i-check naman natin sa ating messenger kung nag-update po yung ating yung item na Tosilog. So, kailangan magkaroon na siya na 10 pieces. Okay. Ngayon, check po natin ko naging 10 nga. So, rice meals. Okay, check po natin. So, sa bandang dulo yung ating Tosilog. Ayan, Tosilog. Quantity 10. Oh, di ba? So, talagang napaka real time po talaga ng ating updates. At the same time, napakadali po ng ating encoding. Wala po talaga. Di kailangan ng marunong ka sa mga spreadsheet. So, dahil sa system, talagang mapapadali po yung trabaho ng lahat ng staff, okay na may-ari at ng ating mga customer. So, ganun lamang po kadali. Thank you po.